Magandang umaga po. Tayo nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa pag-ibig sa sanlibutan. Sa mga nakalipas na linggo ay tinalakay sa atin kung ano ang ibig sabihin ng sanlibutan, anong ibig sabihin ng ibigin ng sanlibutan, bakit nagiging kaaway ng Diyos ang mga umiibig sa sanlibutan. Bubulayan natin kung ano ba ang kahihinatnan ng mga taong umiibig sa sanlibutan. Anong mangyayari kapag inibig mo ang sanlibutan? Kung sa kabila ng utos, paalala at babala ng salita ng Diyos, na huwag nating iibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, ay ibigin pa din natin ang mga ito. Aanihin natin ang mas masamang konsekwensya nito. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay hindi isang maliit na bagay. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay big thing sa Diyos. Kaya sinabi niyang huwag ninyong iibigin ang sanlibutan. At ito'y magpapahamak sa atin. Kung hindi tayo magiging maingat, kung hindi tayo magsisisi at magbabago kapag tayo tinutuwid ng Diyos, tayo din ang mag-aani ng mga konsekwensya nito. Nang sabihin ni Jesus na huwag nating ibigin ang sanlibutan, ito ay para sa ating kapakanan. Sabihin mo sa iyong katabi, ito ay para sa iyong kapakanan. Hindi ba't anumang iniuutos ng Diyos ay palagi sa ating ikabubuti? Ang mga utos ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Ngunit madalas ramdam natin, inaalisan tayo ng kalayaan. Ngunit ang totoo, iniingatan lamang tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus, sabi doon, para ang kanyang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang tanging pakay ni Satanas ay upang ipahamak tayo. Pagnakawan tayo, ibulit tayo sa kamatayan at wasakin ang ating mga buhay. At dahil siyang naghahari sa sanlibutan ito, iniaalok niya sa atin ang mga bagay sa mundong ito para doon natin ibuhos ang ating buhay at para talikuran natin ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay magdudulot sa atin ng tiyak na kabiguan at kapahamakan. Ang layunin ng pagbubulay natin ngayong umaga ay para lubusan na nating talikuran ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. At buong pusong iaalay ang ating mga buhay sa Diyos lamang. Nais kong mahikaya tayo na itakwil ang kamunduhan at yakapin naman ang Diyos. Sabihin nga natin, itakwil ang sanlibutan, yakapin ang Diyos. Hindi ba't sa Roma, Kabanata 12, talata 9, Romans chapter 12, verse 9, ay sinabing, kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Gayon din naman, dapat nating kasuklaman ang kamunduhan at pakaibigin ang Diyos. Mga kapatid, kailangan nating dumating sa kalagayang kinasusuklaman natin ang kamunduhan sa halip na iniibig ito. At ang pagbabago ay nag-uumpisa sa ating pag-iisip at kalooban. Panalangin ko, mga kapatid, na sa ating pagbubulay ay maunawaan natin ng malalim kung
gaano winawasak ng pag-ibig natin sa sanlibutan ng ating buhay. Sa gayon, kasusuklaman nga natin ito sa halip na iibigin. At wala tayong ibang paglalagakan ng ating mga buhay, kundi ang Diyos lamang na mapagmahal at mabuti sa atin. Anong mangyayari sa atin kung iibigin natin ang sanlibutan? Anong mangyayari sa iyo kung iibigin mo ang sanlibutan? Una, mabubulag ka sa katotohanan. Sinabi ni Jesus na huwag nating iibigin ang sanlibutan dahil hindi natin maiibig ang Diyos. Sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, balikan natin yung talata natin ng mga nakalipas na linggo. Halin tayo sa mga bagay na iniaalok ng mundo. Dahil halin na halin tayo sa panandaliang kaligayahang binibigay nito sa atin. Hindi mo ba? Parang isang babae o lalaki na napaibig sa taong hindi naman kalooban ng Diyos. Kahit anong payo o babala ang sabihin mo, hindi siya makikinig dahil masyado na siyang consumed, punong-puno ng kanyang nararamdaman. Parang hindi niya nakikita ang mga panganib. Saka lamang niya marirealize ang kanyang pagkakamali kapag kinaani na niya ang mga konsekwensya ng katigasan ng kanyang ulo at maling pagpapasya. Hintayin pa ba natin na anihin muna natin ang mga bunga ng pagiging makasanlibutan bago tayo magsisi at magbago ng mga pagpapahalaga? Sabihin mo sa'yo kapatid, gising! Gising kapatid! Alam ninyo, kapag ang isang tao ay bulag sa katotohanan, naghahanay siya ng maraming pangangatwiran para ma-justify ang kanyang mga maling gawa o ang kanyang hindi pagsunod sa Diyos. Pinapangatwiranan ba natin kapag mas pinipili natin ang mga bagay na pansamantala kaysa sa mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin? Ano yung alay katabi mo? Nangangatwiran ka ba? Kapag sinabi sa iyo ng Diyos na iwanan mo ang iyong trabaho para humayo, susunod ka ba? O maghahanay ka ng maraming katuwiran? Kapag hiniling sa iyo ng Diyos na mag-resign ka sa iyong trabaho dahil hindi nakakatulong sa kaluluwa at sa ikalalago mo, susunod ka ba? Kapag sinabi ng Diyos na i-give up mo ang pangarap mo para matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, susunod ka ba? Kapag mulat ang iyong mga mata sa katotohanan, susunod ka sa Diyos. Kahit na ang kapalit pa nito ay iwanan mo ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Kapag mulat tayo sa katotohanan na ang mga bagay sa sanlibutan ay pansamantala lamang, mas pipiliin natin ang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi natin iisipin kalugihan ang sumunod sa Diyos kapag tayo'y mulat sa katotohanan. Ang mga bulag lamang sa katotohanan ang nag-iisip na dihado sila kung sila'y susunod sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 7 hanggang 8. Filipos 3:7 hanggang 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Nakamtan ko lamang si Kristo at lubos na makikisa sa Kanya. Para kay Pablo, kung pipiliin niya ang mga bagay sa sanlibutan na pinanghahawakan niya, ay malulugi siya. Dihado siya. Kaya tinalikuran niya ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan na maaaring sana niyang ipagmalaki para makamtan niya ang mas lalong mahalaga. Ang mas mahalaga para sa kanya ay ang makamtan si Jesus at ang lubos na makiisa kay Jesus. At yun ang katotohanan. Para kay Pablo, kapag pinili niya ang mga bagay sa sanlibutan, malulugi siya. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag pinili mo ang mga bagay sa sanlibutan, lugi ka.
Naniwala si Pablo na kapag pinili niya si Kristo at ang lubos na makiisa kay Kristo ay kapakinabangan para sa kanya. Bakit may pagkakataong hindi tayo makasunod sa Diyos? Dahil naniniwala tayo sa kasinungalingan ng dyablo na kapag nag-give up tayo, alang-alang sa gusto ng Diyos ay madidihado tayo. Minus ang totoo, kapag isinuko natin ang lahat ng mga bagay kay Jesus, panalo tayo. Tayo din ang makikinabang. Kaya, una, kapag inibig natin ang sanlibutan, mabubulag tayo sa katotohanan. Pangalawa, mabubuhay tayo labas sa kalooban ng Diyos. Mabubuhay ka labas sa kalooban ng Diyos. Kapag inibig natin ang sanlibutan, mabubuhay tayo outside the will of God. Hindi maaaring iniibig natin ang sanlibutan at the same time ay natutupad natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ba? Hindi maaaring iniibig natin ang sanlibutan at the same time ay natutupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, hindi natin sabay na maiibig ang Diyos at ang sanlibutan. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi natin tunay na mapaglilingkuran ang Diyos at maiibig ang Diyos kung hindi natin ganap na tatalikuran ang kamunduhan. Ang pag-ibig sa Diyos at ang ganap na pagtalikod sa kamunduhan ang pangunahing susi para makapamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Diba? Hindi pwedeng lumamangka tayo sa dalawang ilog. Sanlibutan lang kung sanlibutan. Diyos lang kung Diyos. Sinabi natin tayo sumampalataya na kay Kristo, kung gayon, talikuran natin ang kamunduhan. Kung tayo kay Kristo, talikuran natin ang kamunduhan. Huwag nating pag-ariin na ang isang Kristiyano ay namumuhay labas sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay dapat namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit kapag iniibig natin ang sanlibutan, tiyak na hahamakin natin ang kalooban ng Diyos. At kapag hinahamak natin ang kalooban ng Diyos, o nilalabanan natin ang kalooban ng Diyos, ang talagang hinahamak at nilalabanan natin ay ang Diyos. Di ba kapag wala na yung pag-ibig natin sa Diyos, kahit anong bagay na labas sa kanyang kalooban, ay posible na natin magawa. Pag hindi na natin iniibig ang Diyos, kundi ang sanlibutan lang iniibig natin, kahit anong bagay na labas sa kanyang kalooban, ay posible na natin magawa. Dahil ang mag-iingat sa atin para manatili sa kalooban ng Diyos ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Kapag mahal natin ng Diyos, ingatan tayo doon para makapanatili tayo doon sa kalooban ng Diyos, sa loob ng kalooban ng Diyos. Ngunit kapag ang iniibig na natin ay ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan, maghuhulog na tayo, matutokso na tayo sa mga bagay na labas sa kalooban. Ang tanong, sino ang iniibig natin? Sino ang iniibig natin? Binabantayan ba natin ang ating sarili? Kung ang Diyos pa nga ba ang ating iniibig? Hindi ba't iniwan ni Dimas ang gawain ipinapagawa ng Diyos dahil sa pagkahumali sa mga bagay na pansalibutan? Sa ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 10, ikalawang Timoteo, kabanata 4, talata 10. Sabi ni Pablo, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumali sa mga bagay na pansalibutan. Siya'y nasa Thessalonica. Ang kalooban ng Diyos ay manatili si Dimas na kasama ni Pablo para tumuwang sa ipinapagawa ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita. Ngunit mas pinili ni Dimas na bumalik sa Thessalonica dahil sa kanyang pag-ibig sa sanlibutan
Ang sinunod niya ay ang kanyang sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos. Ngunit tayo, gusto ba natin masumpungan palagi ang ating sarili na nasa loob ng kalooban ng Diyos? Gusto niyo ba yung mga kapatid? Na kayo ay palagi nandun sa loob ng kalooban ng Diyos. Kailangan nating talikuran ang sanlibutan at ibigin naman ng Diyos. Nasaan kaya tayo sa kasalukuyan? Masusumpungan kaya tayo na nasa loob ng kalooban ng Diyos? Evaluate natin ang ating sarili. Ano mangyayari kapag inibig natin ang sanlibutan? Mabubuhay ka na makasarili. Kaya una, mabubulag ka sa katotohanan. Mabubuhay ka labas sa kalooban ng Diyos. At pangatlo, mabubuhay ka na makasarili. Hindi lamang tayo mabubuhay labas sa kalooban ng Diyos. Mabubuhay din tayo makasarili. Ang inaaklop ng mundo ay pansamantalang kaligayahan. At syempre yun ang gusto ng ating makalamang pagnanasa. Marahil, dahil sa tindi ng pag-uusig, kaya iniwan ni Dimas si Pablo. Mas minahalaga niya ang kanyang sariling kaginhawahan kaysa ganapin ang ipinapagawa ng Diyos. Dapat sana'y nabuhay siya para sa iba. Para maligtas ang mga napapahamak na hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Ngunit mas pinili ni Dimas na bumalik doon sa komportableng kalagayan. Kapag iniibig natin ang sanlibutan, mas pipiliin nating mabuhay para lamang sa ating sariling kaginhawahan. For our own comfort. Ang pagiging makasanlibutan ay buhay na nagsasarili. Tingnan mo ang iyong buhay. Kung pansarili lamang ang iyong pinagbubuhusan ng panahon at malalaman mong nabubuhay ka pang na makasanlibutan. Alam niyo mga kapatid, ang mga makasanlibutan ay hindi lamang yung mga nakikipag-inuman sa kanto. Kung yan ang picture natin ng makasanlibutan. Hindi lamang yung mga wala ng ginawa, kundi pag-usapan ang buhay ng may buhay. Hindi lamang yung mga kumakanta ng worldly songs. Kung iniisip natin, yun lamang ang pagiging makamundo. Ngunit makasanlibutan din ang mga namumuhay para sa kanilang pansarili lamang na kapakanan. Ang sabi sa Santiago chapter 3 verse 14, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin. Verse 15, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan, at makalaman. Maaaring wala naman tayong pinipinsalang iba, at namumuhay naman tayo ng tahimik. Ngunit kung nabubuhay tayo para lamang sa ating sarili, o para sa ating pamilya lamang, nabubuhay pa din tayo na makasanlibutan at makasarili. Kapag hindi natin iniaalay ang ating buhay para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, nabubuhay pa din tayong makasanlibutan at makasarili, mga kapatid. Umisip tayo sa katotohanan. Inulat natin ang ating mga mata. Ang mga makasanlibutan ay hindi lamang natin makikita sa mga sayawan at inuman. Minsan, ang mga makasanlibutan ay nasa loob din ng simbahan. Kapag nabubuhay tayo para lamang pag-ibigyan ng sarili nating gusto, hindi pa tayo lumilika sa pagiging mga makasanlibutan, mga kapatid. Ang pagiging makasanlibutan at pagiging makasarili ay palaging magkasama. Kapag minahal mo ang sanlibutan, magiging makasarili ka. Ngunit kapag minahal mo ang Diyos, magiging selfless ka. Kung tunay ngang pinipili at iniibig natin ng Diyos, mabubuhay tayo para sa Kanyang mga layunin at hindi para sa ating mga sariling agenda. Tingnan ninyo ang mga taong umiibig sa Diyos at tinatalikuran ang mga pansariling paghahangad. Tinatalikuran ang mga bagay na iniaalok ng mundo. Tungkol sa mga dakilang mga tao sa pananampalataya na tinalikuran ng sanlibutan,
at buong pusong naglingkod sa Diyos, ay ganito ang sinasabi sa Hebreo 11:35. Hebreo chapter 11 verse 35. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay, matapos buhay. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting bagay. Mayroon namang nilipa at hinagupit at mayroon ding napilanggong kapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagarin ng pahati, pinatay sa tabak. Mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdaraho, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yumig sa lupa. Anong nag-udyok sa mga taong ito para mamatay sa kanilang sarili at inalay ang kanilang mga buhay para matupad ang kalooban ng Diyos? Ang kanilang pananalig at pag-ibig sa Diyos at ang ganap na pagtatakbo nila sa kanilang sariling kalooban at sa mga bagay na makasalimutan. Para sa kanila, sa mabuhay o sa mamatay, sa hirap o ginhawa, ay lilimutin nila ang kanilang sarili at susunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ano na lamang ang hinihiling sa ating mga kapatid? Hindi pa tayo dumadating sa ganitong kalagayan na hinihiling tayo. Kung ayaw natin mabuhay para lang sa sarili natin, takin natin yung sarili. Ang apat, mabubuhay ka sa mga bagay na pansamantala. Sa unang Juan, Kabanata 2, talata 17, 1 John chapter 2, verse 17. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Dahil ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan ay mapaparam o maglalaho isang araw, ang umiibig sa sanlibutan ay mabubuhay para sa mga bagay na pansamantala. Ang pinagugulgulan nila ng panahon ay mga bagay na hindi magdadala ng walang hanggang pakinabang sa kanila. Hindi ba't kamangmangan, mga kapatid, kung ibubuhat natin ang ating buhay sa pagkakamit ng mga bagay na pansamantala lamang ang pakinabang? Dahil sa pag-ibig sa sanlibutan, ipinagpapalit natin ang mga bagay na pang walang hanggan sa mga bagay na pansamantala. Ang mga bagay na pansamantala, mga bagay sa mundo ito, ay pansamantala din lamang ang kaligayahan na ibubuhay. Samantalang ang mga bagay na pang walang hanggan lamang ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa atin at pang walang hanggan at hinahan. Isang araw, ang lahat ng kinahuhumalingan ng mga tao ay maglalaho parang bula. Para saan? At nagpapakamatay tayo para makamit ang mga ito kapalit ng tunay na mahalaga. Bakit natin ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na pansamantala lamang? Samantalang ang Diyos lamang ang mananatili magpakailanman. Ang mga bagay sa sanlibutan na ating pinapaka-treasure, ating inasandigan, ating napagdependehan ng ating buhay sa isang iglap lang ay maaaring maglaho. At tiyak, isang araw ay maglalaho. At kung maglaho ng mga ito, kanino tayo babalik? Sa Diyos pa din. Tayo lalapit. Ngunit sayang ang mga panahong ginugol natin sa mga bagay na pansamantala. Sana'y ginugol natin sa Diyos at sa mga bagay na may walang hanggang pakinabang. Huwag nawang kapag naglaho ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan, inasandagan natin ay saka lamang tayo makakaisip na manumbalik sa Diyos. Sabihin mo,
mo ka sa katabi mo. Wag nawang kapag naglaho na ang mga bagay na sinasangdigan mo sa buhay, saka ka lamang babaling sa Diyos. Ang tayo manunumbalik sa Diyos kapag wala na yung mga bagay na inasandigan natin. Masasayang ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos kung mabubuhay tayong patuloy sa mga bagay na pansamantala. Gugulin natin ang ating mga buhay sa mga bagay na papakinabangan natin hanggang sa walang hanggan. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo chapter 6 verse 19. Mateo 6:19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Bawat araw, everyday, ay pagkakataon upang makapag-impok tayo ng mga bagay na may walang hanggang pakinabang. Pero nasasayang yun dahil mas pinipili natin mag-impok ng mga bagay na pansamantala. Huwag natin gugulin ang ating buong panahon sa pagkabit ng mga bagay na pansamantala. Tama mga kapatid na magtrabaho tayo dahil kailangan nating mabuhay. Ngunit huwag natin iyon gawing dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Tama na tayo magtrabaho para mabuhay, ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay para mag-impok ng mga bagay na pansamantala. Nabubuhay tayo para tukdin ang mga ipinapagawa ng Diyos. At sa gayong paraan lamang tayo makapag-iimpok ng kayamanan doon sa langit. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nabubuhay para mag-impok ng mga bagay na pansamantala. Kung pagpapalain tayo ng Diyos ng mga bagay na higit pa kaysa sa ating kailangan, salamatan natin ng Diyos. Gamitin naman natin ang resources na iyon para sa mga layunin ng Diyos. Magkaloob tayo para sa gawain ng Panginoon, para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, para sa pagkakawang gawa, at para sa anumang inilalagay ng Diyos sa ating puso na paggugulan ng anumang meron tayo. Kung hilingin naman ng Diyos na iwanan natin ang ating mga hanap buhay para tumugon sa kanyang mga ipinagagawa, iwanan natin ang mga ito. Sa gayong paraan, hindi na tayo mabubuhay sa mga bagay na pansamantala, kundi sa mga bagay na pangwalang hanggan. Para tayo makatugon palagi ng tama sa anumang nais ipagawa ng Diyos, ano kailangan nating isa-isip at isa-puso na tayo ay nabubuhay hindi para sa mga bagay na pansamantala, kundi para sa mga bagay na pangwalang hanggan. Di ba't mas magandang mabuhay para sa mga bagay na pangwalang hanggan? Panlima, kapag inibig mo ang sanlibutan, mabubuhay ka independent from God. Kaya una, mabubulag ka sa katotohanan. Sunod, mabubuhay ka labas sa kalooban ng Diyos. Mabubuhay ka na makasarili. Mabubuhay ka para sa mga bagay na pansamantala. At panlima, mabubuhay ka independent from God. Hiwalay sa Diyos. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 7. Basahin ko sa verse 7 hanggang 10. Wala tayong dalang anuman, unang Timoteo 6:7. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamahan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nagsadla sa paghihirap ng kalooban.
Kapag inibig natin ang sanlibutan, mabubuhay tayo independent from God. Dapat mabubuhay tayo. Di ba dapat tayo nabubuhay na dependent sa Diyos? Ngunit kapag inibig natin ang sanlibutan, mabubuhay tayo independent from God, hiwalay sa Diyos. Tatalikuran natin ang Diyos. At yakapin natin ang sanlibutan. Para na rin natin sinasabi na kaya nating mabuhay hiwalay sa Diyos. Yan ay kayabangan at kahangalan at iyak na magpapahamak sa atin. Maaring hindi natin sinasabi na pinipili nating mamuhay ng hiwalay sa pamamatnubay ng Diyos. Hindi natin nasabi. Ngunit, ang totoo kapag inapurso natin ang mga bagay sa sanlibutan, kapalit ng Diyos o ng pagsunod sa Diyos, katumbas na din yun ang pagsasabing hindi natin kailangan ng Diyos. Kapag inapagpalit natin ang Diyos, ang kalooban ng Diyos sa mga bagay na pansamantala o sa mga bagay na makasanlibutan, para na din natin inasabing hindi natin kailangan. Mabigat ba yun? Kaya nga sa pag-ibig sa sanlibutan, ina-despise daw natin ang Diyos, sabi ng Biblia. Hinahamak natin ang Diyos dahil tinatalikuran natin siya na parang hindi siya mahalaga para sa atin. Kaya yung sabi sa Gawa chapter 17 verse 28, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. And in Him we move and have our being. Kung tatalikuran natin ang Diyos, hindi yun sa kalugihan ng Diyos, kundi sa ating sariling kalugihan. Di ba hindi naman tayo kailangan ng Diyos? Ngayon may minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Ang totoo ay tayo ang nangangailangan sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay ng matiwasay, hiwalay sa Diyos. Ang mabuhay ng labas sa pagkakanlong ng Diyos ay magdudulot sa atin ng maraming suliranin. Mga suliranin na hindi naman sana dapat natin pangmaranasan kung nanatili lamang tayo sa Diyos. Hindi ba din ang sabi sa talata? Na may mga tao dahil sa paghangad na magkaman ng salapi ay nalayo sa pananampalataya at nasablak sa paghihirap ng kalooban. Mayroon tayong mga pagdurusa na bunga ng pagtalikod natin sa pag-ibig ng Diyos at sa pagyakap sa sanlibutan. Meron tayong mga pagdurusa na konsekwensya ng ating pagtalikod sa Diyos. Tayo ang nagdudulot sa ating sarili ng kapahamakan. Ang problema, meron mga suliranin na konsekwensya ng pagtalikod natin sa Diyos na maaaring babatahin natin hanggang habang buhay. Sa New International Version ay ginamit yung mga salitang and pierced themselves with many griefs. Yung mga tao daw lumayo sa Diyos para sa paghangad na makamit ang mga bagay sa sanlibutan, have pierced themselves with many griefs. Nalayo sa pananampalataya at nasablak sa paghihirap ng kalooban. Pierced. Ipinapako natin ang ating sarili sa maraming problema dahil sa ating pagtataksil sa Diyos at pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan. Yung inaakala nating magbibigay sa atin ng kaligayahan ay magbibigay pala sa atin ng maraming hirap ng kalooban, maraming dalamhati. At kung minsan pa'y napapagdamalan natin, yun ay pagsubok. Hindi. Yun ay konsekwensya ng ating pag-ibig sa sanlibutan. Konsekwensya ng ating pagtalikod sa Diyos. Dahil walang tunay na kaligayahan labas sa kanlungan ng Diyos. Ang sabi sa talata, kailangan natin matutunang makiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ano ibig sabihin? Kung meron tayo ng ating basic needs,
Masisiyahan na tayo. Ang Diyos naman ay hindi nagkukulang para i-provide ang ating mga pangangailangan. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, may kahit isang araw ba na nagmintis ang Diyos na ipagkaloob sa inyo ang inyong mga pangangailangan? Hindi ba sabi ng Diyos, yung mga ibon na yan ay napakain. Gayong mas mahalaga kayo pa baga naman ang hindi pagkalooban ng inyong mga pangangailangan. Ang Diyos ay hindi nagkukulang para i-provide ang ating mga pangangailangan. Kung ipahintulot ng Diyos na sa ating paghahanap buhay ay bigyan niya tayo ng higit pa sa ating mga pangangailangan, walang masama doon. Ang masama ay kapag nagnanasa tayong yumaman kahit sa anumang paraan o ipursu ang mga bagay sa sanlibutan kahit sa hindi maka-Diyos na paraan. Kahit na ang kapalit ay malayo tayo sa pananampalataya. Yun ang masama. At ganun ang ginagawa ng mga umiibig sa sanlibutan. Kapag iniibig natin ang sanlibutan, hindi tayo masisiyahan kahit ina-provide na naman ng Diyos ang ating basic needs. Kapag tayo umiibig sa sanlibutan, hindi tayo nakukontento, hindi tayo nasisiyahan, kahit pa meron tayo ng ating mga pangangailangan. Kung minsan, meron na tayong higit pa sa ating pangangailangan. Actually, meron tayong higit pa sa ating pangangailangan, ngunit hindi pa din tayo masiyahan. Sino dito ang meron ng kanyang mga pangangailangan? Taas ang kamay. Nang ina-provide ng Diyos ang inyong mga pangangailangan, mga kapatid. Sabi sa talata, kung meron tayo nun, masiyahan na tayo. Kung hindi tayo nakagugutom at may itinadami tayo, sobra-sobra pa nga ang mga damit natin. Para hindi laging bago, kung meron ngunit may itinadami tayo. Ngunit pag tayo makasanlibutan, hindi tayo masisiyahan kahit meron tayo ng ating mga pangangailangan. At kahit pa nga, sobra-sobra sa ating mga pangangailangan, hindi pa din tayo masisiyahan dahil tayo makasanlibutan. Kailangan magamot ang puso natin na makasanlibutan. Kailan may hindi masisiyahan ang mga taong makasanlibutan dahil sa paghangad natin ng more of this world. Nagpapasya tayong ipursu ang mga bagay sa sanlibutan kahit malayo tayo sa Diyos. At ang inagawa ng kaaway, oopera naman tayo ng ooperan ng mga bagay na inakahumalingan ng tao para mapalayo tayo ng mapalayo sa Diyos. Kita ba natin? Nakawala natin ng kakontentuhan, yan ay palatandaan na tayo makasanlibutan pa. Pwede ba nating maging motto? Kahit na wag nang masunod ang ating luho, basta wag lang tayong lalayo sa Diyos. Pwede bang maging motto natin yan, mga kapatid? Kahit na hindi natin magusto ang masunod ang ating luho. Basta wag lang tayong sa Diyos ay lalayo. Di baling wala tayo ng maraming mga bagay. Basta mayroon tayong kapanatagan sa Diyos. Aanhin natin ang maraming mga bagay kung wala naman sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ayaw ng Diyos na malayo tayo sa pananampalataya at masadla sa mga paghihirap ng kaluluwa. Ngayong umaga ay hinahamon tayo na ibigay ang ating pag-ibig, ang ating paglilingkod at katapatan sa Diyos lamang. Siya ay karapat-dapat na ating sambahin, ibigin at paglingkuran. Itakwil at kamuhian natin ang kamundahan dahil wala itong maibubungang mabuti sa ating buhay bagkus ay kapahamakan. Dalang natin pagdutis. Ang sabi ni Josue, at dito ako magtatapos. Ang sabi ni Josue sa mga Israelita,
pagkatapos ng ipaalala ang lahat ng kagandahang loob ng Diyos sa kanila, mula pa lamang kay Abraham, mula pa lamang nung iniahon sila ng Diyos, pinalaya sila ng Diyos mula sa mga Ehipto, hanggang dalhin sila sa lupang ipinangako. Sa Hosea chapter 24, verse 14 to 27. Basahin natin ng mabilis. Hosea chapter 24, verse 14. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. At kung ayaw ninyo maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran si Yahweh at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkakaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating dadaanan. Pagdating natin, pinalayas niya sa lupaing ito ang mga Amoreo, ang lahing nakatira dito. Kaya't kami rin ay kay Yahweh maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Muling nangusap si Hosea sa bayan, hindi kayo makapaglilingkod kay Yahweh sapagkat siya isang Diyos na banal at ayaw ng nahahating paglilingkod. Hindi niya ipahihintulot ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan na kayo. Hindi niya panghihinayangang nipulin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa na niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Josue, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang nagpasyang maglingkod kay Yahweh. So numagot naman sila, opo, saksi kami. Sinabi uli ni Josue, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyos ang iniingatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Siquem. Kanyang binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Isinulat ni Josue ang mga batas na ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa lilim ng puno ng roble sa banal na lugar ni Yahweh. At sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito, ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo tumalikod sa Diyos. Pagkatapos, pinaalis na ni Josue ang mga tao at uwi siya sa kanilang lugar. Napaka-madrama. Di ba't ang Diyos ay karapat-dapat sa ating tapat na pagsamba at paglilingkod sa Kanya, mga kapatid? Ang Diyos pa ay karapat-dapat sa tapat nating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Sa totoo lang, hindi na natin dapat pinag-iisipan pa kung kanino ba natin ibibigay ang ating katapatan. Hindi na dapat issue sa atin kung ang pipiliin ba natin ay ang Diyos o ang sanglibutan. Sabi ni Josue, kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Ang dapat nating maging tugon sa lahat ng pagmamahal, sa lahat ng katapatan at kagandahang loob ng Diyos sa atin, ay pagmamahal din naman at katapatan, pagsamba at paglilingkod. Alalahanin natin ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Manalig tayo sa ating Panginoon Jesus. Tumugon tayo ng may buong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Hindi dahil tayo napipilitan, kundi dahil naunawaan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin.
Sabi ni Josue, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Kinakatawan ng bawat isa sa atin, ang bawat sambahayan na ating kinabibilangan. Kung ito din ang nais mong mangyari sa sambahayang kinabibilangan mo, tumayo ka sa harapan ng Diyos. At sabihin mo, Panginoon, nais ko pong kasama ng buong sambahayan ko na simula sa araw na ito ay mabubuhay kami na ikaw lamang ang sinasamba, minamahal at pinaglilingkod. Kahabagan mo po ang aking sambahayan. Magsimula ka po sa buhay ko at gamitin mo ang impluensya na meron ako para ma-impluensyahan